Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga giliw nating tagapakinig. Sa araw po na ito ay mapapakinggan po natin ang kwento ni Kidlat, isang binatang magbubuko na nakaranas ng pambubuli ng isang lalaking may lihim na galit sa kanyang pamilya. Pero dahil sa kagustuhan ni Kidlat na manatili ang kanyang lihim bilang isang manunugis, hindi niya nilabanan ang lahat ng panggugulo sa kanya ni Benhar. Ano kaya ang mahalagang bagay na matutuklasan niya sa kanyang maskara na matagal niya nang ginagamit? Magagamit kaya niya ito laban sa pinuno ng mga aswang na merong malakas na itim na kapangyarihan? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng isang magbubukong manunugis ng mga aswang sa probinsya. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo ngayon. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Ang Diyos ay laging handang magpatawad. Ngunit inaasahan niya na lalapit tayo sa Kanya ng may tunay na pagsisisi. Nalalapit na ang paghukom, mga kapatid. Diyos ko naman, kay aga-aga pangaral na naman ng pastor na yan ang naririnig ko. Hay nako, nakakasira talaga ng araw. Bakit ba? Inaano ka ba ni pastor ha? Tinatablan ka na ba ng mga pangaral ni Pastor Buloy? Hoy, tumigil ka. Hindi ka mo kinakausap ko. Saka wag mo nga akong pinakikailaman. Saka teka lang. Pwede ba? Alisin mo nga itong tricycad mo. Nakakabwisit tignan Bakit naman napunta sa tricycad ko ang usapan natin, Benhar? Ikaw kahit kailan talaga, palagi mo nalang pinag-iinitan ng sasakyan ko. Saka pwede ba? Bumalik ka na doon sa pwesto mo. Kaya walang natutuwang bumili sa'yo ng buko dahil palagi kang galit. Alam mo ba, Kidlat, kung bakit walang bumibili sa akin ng mga buko? Dahil inaagaw mo. Kaya humihina ang tinda ko dahil sa'yo. Magmula nang dumating ka sa lugar na to, wala nang bumibili sa akin dahil binababaan mo ang presyo. Kaya lahat ng suki ko, lumipat sa'yo. Gusto mo bang wasakin ko yung bulok mong tricycad, ha? Di subukan mo, Benhar, nang makita mo ang hinahanap mo. Pambihira ka. Akala mo ba ay natatakot ako sa'yo? Pareho lamang tayong kumakain ng kanin. Kaya wag mo akong hahamunin dahil hindi kita aatrasan. Abat, talagang sinusubukan mo ako Pumapalag ka na. Bakit? Lalaban ka? Teka, sandali lang. Ano na naman ba ang ginagawa mo, ha, Benhar? Palagi mo na lamang ginugulo si Kidlat. Aba, lumaban ka naman ng patas. Alalahanin mo, nakikita ng Diyos ang mga ginagawa natin dito sa lupa. Kaya habang maaga pa, magsisi ka na sa mga kasalanan mo. Tigilan mo na ang panggugulo sa mga kapwa mo magbubuko. Hindi magandang gawain yan. Pareho lamang kayong anak ng Diyos. Hoy, tanda. Ako tigil-tigilan mo, ha? Lubayan mo ako sa kakapangaral mo ng mga salita ng Diyos. Kinikilabutan ako sa iyo Hindi kita pinakikialaman sa mga ginagawa mo. Kaya wag na wag mo rin akong pakikialaman. Baka madamay ka sa init ng ulo ko. Huwag kang mandamay ng ibang tao, Benhar. Imbis na uminit ang ulo mo, bakit hindi mo nalang gayahin ang diskarte ko para naman maraming bumili sa'yo? Malapit nang maubos sa mga paninda kong buko ng nyug. Pero ikaw, tambak pa rin ang paninda mo. At wala pa rin bawas. Hindi ba't mas nakakahiya yun? Dapat, yan na lamang ang pagtuunan mo ng pansin, imbis na ako. Tama ang sinabi ni Kidlat, Benhar. Araw-araw ka na lamang nanggugulo dito Tama. Ikaw ang tatamaan sa akin Ang hirap sa'yo, Benhar. Palagi mo nalang dinadaan sa init ng ulo ang lahat Kaya minamalas ka sa negosyo mo. Abat, talaga nagkampihan pa kayong dalawa, ha? Lintik talaga. Lahat kayo, kulang sa pansin. Aba, teka, sandali lang. Ikaw ang lumapit dito, kaya ikaw ang kulang sa pansin. Di ba? Nanggulo ka rito.
Para kang kupal eh. Ano ka mo? Kupal ang tawag mo sa akin? Talaga bang gusto mo masaktan, ha? Tama na yan. Huwag niyo nang ituloy yan, Benhar. Kidlat, wala kayong mapapala sa pananakit sa isa't isa. Ang galit ay apoy na lalo lamang lalakas kung patuloy niyo itong pag-iinitan. Isa pa, ang sabi sa Biblia, mahalin mo ang iyong kaaway. Kaya sana naman, makinig kayo sa sinasabi ng mga nakatatanda sa inyo. Alalahanin nyo ang utos ng Diyos. Huwag kayong mag-away. Talaga bang hindi ka titigil, ha, tanda? O babasagin ko na yung pagbumuka mo? Diyos ko naman, Benhar. Pigilan mo ang maging masama sa iyong kapwa. Lalo ka lamang mababaon sa kasalanan niyan. Maniwala ka sa akin. Umalis ka na nga sa harapan ko, tanda. At baka hindi na talaga ako makapagpigil at samain ka na sa akin. Hoy, ikaw naman, Kidlat. Humanap ka ng ibang pwesto, ha? Ako na una sa lugar na to. Alam mo bang, dahil sa pagpwesto mo riyan, nawalan ako ng mga customer. Dati, sa akin bumibili ang mga tao dito eh. Pero ngayon, sa'yo na lahat. Inagaw mo. Aba, Benhar, hindi ko kasalanan kung bakit iniwan ka ng mga customer mo. Dito ako pumwesto dahil gusto ko. Malaya tayong gumamit ng kalsada. Kung ayaw mo, ikaw ang umalis. At kung mas marami ang bumibili sa akin, aba, problema mo na yun. Dahil ang ibig sabihin lang nun, mas gusto nila ang paninda ko. Hindi mo naiintindihan eh. Pinaghirapan kong buuin ang tiwala ng mga customer ko rito. Pero dumating ka. Bigla mo akong tinabunan. Parang sinadya mo na mawalan ako ng hanap buhay eh. Kung sa bagay, diyan ka naman magaling. Ang pabagsakin ang mga kalaban mo. Benhar, wala akong pinapabagsak. Hindi ako kasing sama mo. Saka ganito talaga sa negosyo. Kung sino ang mas mahusay, siya ang pipiliin ng mga tao. Huwag mong isisi sa akin kung hindi ka nila pinapansin. Panahon na siguro para baguhin mo naman ang ugali mo. Dahil baka yan ang totoong dahilan kung bakit hindi sila bumibili sa'yo. Buwisit ka, Kidlat! Buwisit ka! Wala kang konsiderasyon. Kung may respeto ka, sana umalis ka na lang. Lumipat ka ng ibang pwesto. Huwag kang dikit ng dikit. Respeto? Pwesto lang yan, Benhar. At kung hindi mo kayang matanggap yon, baka oras na para tumigil ka na sa pagtitinda ng buko. Ano sabi mo? Ulitin mo nga sinabi mo, Kidlat! Sinadya ng may 20 taong gulang na si Kidlat. Nagalitin si Benhar. Malapit na rin maubos ang pagtitimpi niya ng galit sa ugali ng kanyang katunggali. Palagi siyang ginugulo ni Benhar kahit wala naman siyang ginagawang masama sa lalaki. Nagtatrabaho lamang siya para sa kanyang mga magulang na parehong mahina at walang kakayahang magtrabaho. Pero dahil sa mas maganda ang pakikitungo niya sa mga tao, ang lahat ng suki ni Benhar ay lumipat sa kanya. Kaya naman, hindi yun matanggap ng lalaki. Habang nagsasalita si Benhar at dinuduro siya ng daliri nito, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang itak. Nakahanda siyang lumaban sa lalaki kung kinakailangan para ipagtanggol ang sarili niyang buhay. Dahil sa oras na mawala siya, kawawa naman ang pamilyang maiiwan niya. Walang ibang inaasahan ang mga ito kundi siya lamang. Maya-maya pa ay inilayo niya ang kanyang tricycad sa nagwawalang si Benhar. Naagaw nito ang atensyon ng ilang mga tao na naroroon. Araw-araw na lamang silang nagtatalo ni Benhar. Hinawakan nito ang kanyang tricycad at pilit na inialis sa kanyang pwesto. Pero nakipaglaban siya. Hindi niya hinayaan na maalis ang kanyang tricycad sa gilid ng kalsada. At handa rin siyang makipaglaban kay Benhar habang nakaharang sa gitna nila si Pastor Buloy. Ang tricycad ay isang uri ng 3 gulong na sasakyan na pinapadyak ng paa o pedal. Katulad ng bisikleta, meron itong sidecar o kariton sa gilid.
Ang tawag na trisikad ay mula sa tri o tatlo at sikad naman na ang ibig sabihin ay pagpadyak gamit ang paa. Madalas itong makikita sa mga probinsya at mataong pook na hindi kayang pasukin ng mas malalaking sasakyan. Pero sa buhay ni Kidlat, ito ang sasakyan na nagsisilbi niyang katulong sa pagtitinda ng mga buko. Minana pa niya yon sa kanyang ama bago pa ito magkasakit sa puso. Nakikiusap ako sa inyong dalawa. Huwag niyo nang pagtalunan ng pwestong to. Gusto niyo ba na pareho kayong layuan ng mga tao? Tila natauhan si Benhar sa sinabi ni Pastor Buloy. Ang galit sa mukha nito ay biglang nawala at tahimik na ibinaba ang kamay na may tangan na itak. Yun ang ginagamit nila sa pagbabalat ng buko. Ang mga katangian ng itak na pambuko ay matulis at matibay ang dulo ng talim para madaling mabutas ang matigas na bao. Malapad at mabigat ang talim para mas mabilis ang pagbiyak at pagtapyas ng balat ng buko. Kontrolado ang paggamit ng hawakan nito upang hindi madulas at mas ligtas gamitin. Ginagamit ni Kidlat ang itak sa pagtanggal ng makapal na bunot at paghiwa ng bao para makuha ang sabaw at laman ng buko. Sa pagtalikod sa kanila ni Benhar, nagulat sila sa nagmamadaling mga tao papunta sa kakahuyan. Bakas ang takot sa muka ng mga ito. Ayon sa malakas na sigaw ng isang lalaking humahangos, meron na naman daw panibagong patay na natagpuan sa kakahuyan. Kaya naman, mabilis na kumilos si Kidlat at sumama sa karamihan papunta sa kinaroroonan ng biktima. Habol ang sariling hininga, ay tinahak ni Kidlat ang daan paakyat ng bundok. Ilang minuto lang ang lumipas, ay narating niya ang kinaroroonan ng biktima. Pinagkakaguluhan na ito ng mga tao. Kita ni Kidlat ang bakas ng takot sa anyo ng lalaking duguan at nakahandusay sa lupa. Nakadilat ang mga mata nito at wakwak ang tiyan. Nakaluwa ang mga bituka, ngunit nawawala ang puso. Hindi namalayan ni Kidlat na sumunod din sa kanya si Pastor Buloy. Napaluhod ito sa tabi ng biktima. Bakas ang awa sa mga mata nito. Hinaplos nito ang mata ng lalaki para ipikit, sabay usal ng maiksing panalangin. Diyos ko, parusahan nawa ng Diyos ang may gawa nito sa kaawa-awang biktima. Kayo na po ang bahala sa kanya. Narinig din ni Kidlat ang yabag ng papalapit na si Benhar. Galit na galit itong sumilip sa bangkay ng lalaki. Tinawag nitong Jestoni ang lalaking biktima. Lintik! Sino may gawa nito sa kaibigan ko? Pambihira! Dalawa na ang namamatay sa mga kaibigan ko! Nagulat si Kidlat nang humarap sa kanya si Benhar. Galit na galit ang mga mata nitong tumitig ng matalim sa kanya. Siguro ikaw may gawa nito, Kidlat, no? Kunwari ka pa, pero ang totoo, ikaw talaga pumatay sa kanila. Umamin ka na! Ikaw lamang ang gagawa nito sa mga kaibigan ko. Hindi ka makaganti sa akin, kaya pinagbalingan mo si Jestoni. Maghinay-hinay ka sa sinasabi mo. Nagkakamali ka, Benhar. Kapag galit ako sa isang tao, hindi ako mandadamay ng iba para lamang makaganti sa'yo. Hindi akong pumatay sa mga kaibigan mo at lalong higit, hindi ko pinatay si Jestoni. Hindi ko nga yang kilala eh. Saka wala kang sapat na batayan sa mga binibintang mo sa akin. Baka ikaw pa ang kasuhan ko sa mga paratang mo sa akin, kaya umayos ka. Ikaw ang umayos dahil sa oras sa mapatunayan ko na may kinalaman ka sa pagkamatay nila. Lintik lang ang walang ganti. Ako mismo ang papatay sa'yo, maniwala ka. Huwag ka na magkunwari.
Hindi mo ako manuloko. Magmula nang dumating ka sa lugar na to, sunod-sunod na ang pagkamatay ng mga kaibigan ko. Taga rito ako, Benhar. At hindi ako dayo sa baryong to. Kaya wag na wag mong sasabihin na magmula nang dumating ako rito ay marami nang namamatay sa baryong to. Dati nang may namamatay sa lugar natin. Huwag kang bulag at bingi sa mga nangyayari sa paligid natin. Kaya nga naririnig at nakikita kita, Kidlat eh. Dahil ikaw ang pumatay sa kanila. Tumigil ka! Huwag ka rin gumawa ng maling kwento para lamang idiin ako. Huwag mo na akong idamay sa nangyari sa mga magulang mo. Kaya tumigil ka na! Dahil wala kang sapat na patunay sa mga sinasabi mo tungkol sa paratang mo sa akin. Hintayin mo lang na mapatunayan ko na totoo ang mga paratang ko. Humanda ka talaga, Kidlat. Hindi kita patatawarin. Tama na yan. Tama na yan, Benhar. Bakit ba palagi mo na lamang pinag-iinitan si Kidlat? Ikaw ang tumigil, tanda. Bumalik ka na sa simbahan mo at doon ka mangaral ng mga salita ng Diyos. Hindi na babagay rito ang mga salita mo, tanda. Kaya umalis ka na. Bago ko pa ibaling sa'yo ang lahat ng galit ko. Sumusobra ka na, Benhar. Hindi ka marunong gumalang sa nakatatanda sa'yo. Galang? Lahat ng malalapit sa'yo at kumakampi sa'yo para sa akin, lahat sila kalaban ko. Kaya kung ayaw mo mandamay pa ako ng ibang tao, umalis ka sa pwesto ko. Tapos ang usapan. Pabalyang itinulak ni Benhar si Kidlat bago ito umalis sa lugar na yon. Hanggat kaya ni Kidlat na magtiis, ay nagtitimpi siya ng galit para kay Benhar. Huwag lamang lumaki ang gulo. Kahit minsan ay nagagalit na rin siya sa kanyang sarili dahil pinalalampas niya ang lahat ng pang-iinsulto nito sa kanyang pagkatao. Hindi niya ugaling manahimik lang, lalo na kapag alam niyang nasa tama siya. Nawala ang mga iniisip niya nang maramdaman ang palad ni Pastor Buloy sa kanyang balikat. Huwag mo na lamang pansinin si Benhar, Kidlat, nang hindi na lumaki ang gulo. Mas mapalad ang taong umiiwas sa gulo. Kaya't hanggat kaya mong pagpasensyahan, ay gawin mo para hindi ka magkamali. Pasensya na rin po kayo, Pastor Buloy. Pati po kayo, nadamay po sa kasalanan ko. Huwag mong alalahanin yon, Kidlat. Ang mahalaga, iwasan mo na lamang si Benhar. Isa pa, kapag pinatulan mo ang panggugulo niya, mapapahama ka lang. Alam mo naman kung anong ibig ko sabihin, hindi ba? Dahil kapag merong nangyaring masama sa'yo, paano na mga magulang mo na umaasa sa'yo? Alam ko naman po yun, Pastor Buloy. Kaya lang, hindi ko po alam kung hanggang kailan ko siya kaya mapagpasensyahan. Hanggat kaya mo, Kidlat, gawin mong nararapat. Siya nga pala. Maraming salamat sa pagtatanggol mo sa akin kanina. Kinabahan ako dahil sa hawak na itak ni Benhar. Mabuti na lang talaga at hindi niya itinuloy. Talagang napakabuti ng Diyos dahil hindi niya ako hinayaang mapahamak. Mabuti po kasi kayong tao, Pastor Buloy. Sige na. Kailangan ko nang umuwi. Malapit nang dumilim ang paligid. Mahirap na. Baka matsempuan ako ng masasamang nilalang sa daan. Nakakalungkot lang talagang isipin na meron talagang mga tao na kayang pumatay ng kapwa nila ng ganyan kabrutal. Pero ang balita ko po, Pastor Buloy, aswang po may gawa niyan sa lalaki. Kahit naman aswang ang pumatay sa kanila, tao pa rin naman sila na nag-aanyong halimaw sa gabi. Sila ang mga nilalang na naliligaw ng landas. Sana lang talaga may ipadala ang Diyos na tutugis sa mga aswang na pumapatay sa mga tao para matapos na ang pag-aasik nila ng lagim. Muntik masamid si Kidlat sa sinabing yun ni Pastor Buloy. Maya-maya pa ay nagpaalam na rin ito at naiwan siyang nakatingin sa lalaking nakahandusay sa lupa. Kutob niya ay malapit lang sa lugar na yon ang aswang na pumatay sa biktima. Nakuyom niya ang kanyang kamao dahil sa galit. Hindi niya matsyempoan ng aswang na pumapatay
sa mga tao. Hindi na ako makakapayag na meron ka na namang mapapatay na bagong biktima. Humanda ka sa akin na taong ipis ka dahil malapit na kitang hatulan. Nanginginig ang kamay ni Kidlat dahil sa galit, habang matalim ang tingin sa lalaking binubuhat ng mga kalalakian para dalhin sa pamilya nito. Tila nagulo ang kanyang isip sa totoong nangyayari sa kanyang paligid. Isang lihim na manunugis ng mga aswang si Kidlat. Siya, si Ramon, bago pa siya binansagan na Kidlat. Kaya Kidlat ang pangalan niya dahil habang nagtitinda siya noon ng buko ay tinamaan siya ng kidlat at hindi man lang siya nasaktan. Naulit pa yon nang siya ay nag-iigib ng tubig habang maulan. Marami ang nakakita na tinamaan talaga siya ng kidlat, kaya inisip ng mga tao na himala ang nangyari sa kanya. Kaya naman dahil doon, binansagan na siyang kidlat. Ang hindi alam ng mga tao kaya siya madalas tamaan ng kidlat ay dahil yon sa kakaiba niyang maskara. Kumukuha yon ng malakas na enerhiya mula sa kidlat at ulan. Gawa ang kanyang kulay itim na maskara sa balat ng puno ng balete na minana pa niya sa namatay niyang lolo Gascon. Namatay ito na hindi alam ng mga tao na isa rin itong manunugis ng mga aswang. Matagumpay nitong naitago ang pagkatao, alang-alang sa kaligtasan ng pamilya nito. Sa katunayan, ang itak na madalas niyang gamitin sa pagtatalop o pagbabalat ng buko ay galing pa sa kanyang lolo Gascon. Ayon dito, ay minana nito ang itak sa lolo rin ng matanda na isa ring manunugis ng mga aswang. Kapag isa siyang manunugis, suot niya ang sikip na kulay itim na damit na naglalantad sa malaki niyang katawan. At kargadang gamit niya ang kulay itim niyang salakot bilang pagtatago naman sa kanyang anyo. Matagal niya nang ginagawa ang pagtugis sa mga aswang at wala pang nakakakilala sa kanyang pagkatao. Sa katunayan, ang pagtitinda niya ng buko ay kunwari lamang upang makahanap siya ng mga aswang sa karatig baryo. Ilang beses siyang inililigtas ng pagbubuko niya dahil may mga oras na muntik makita ang kanyang muka. Ilang minuto pa ang lumipas ay mabigat ang hakbang ng kanyang mga paa na naglakad pabalik sa kanyang pwesto. Ngunit nagulat siya sa kanyang nadatnan. Nakatihaya na ang kanyang tricycad at nagkalat sa lupa ang kanyang mga kagamitan. Si Benhar, nakita niyang nakangisi habang sakay ng tricycad nito at tangka ng aalis. Malalaki ang hakbang ng paa ni Kidlat. Nilapitan niya ang nawasak niyang mga panindang buko. Pagbabayaran mo to, Benhar! Lintik lang, walang ganti! Agad na yumuko si Kidlat. Pinulot ang kanyang mga paninda nang may bakas ng panghihinayang sa muka. Nakita ng mga tao ang nangyari at hindi nagdalawang isip na tumulong sa kanya. Galit ang mga ito sa ginawa ni Benhar. Ang iba naman ay humingi ng pasensya dahil wala raw nagawa ang mga ito habang sinisira ni Benhar ang gamit niya. Dahil sa awa sa kanya ng mga tao, marami ang tumulong sa kanya. May mga nag-abot ng buko, may nagpunas ng lupa sa buko, at may nag-ayos ng kanyang lagayan. Itinihaya ni Kidlat ang kanyang tricycad na bumaliktad sa kalsada. Kahit may bahid ng galit at lungkot, dama pa rin ang pasasalamat niya sa mga taong tumulong sa kanya. Marami pong salamat sa tulong nyo. Tango lamang ang itinugon ng mga ito sa sinabi niya. Sa isip ni Kidlat
ay kailangan niyang magtiis. Mailigtas lang ang mga tao na may mabubuting mga puso. Dahil sa ipinakitang kabaitan ng mga tao sa kanya, mas lalo niyang pagbubutihan ang pagbabantay sa mga ito laban sa mga nilalang na magbabanta sa buhay ng mga tao sa baryo ng Hasa. Malungkot na sumakay si Kidlat sa kanyang tricycad at pinaandar niya papunta sa kabilang baryo. Yun ang sunod niyang babantayan para sa kaligtasan ng mga taong naroroon. Hindi lang talaga niya maiwasan ang hindi madismaya dahil kahit na anong gawin niya, meron pa rin buhay ang napapahamak. Habang tinatahak niya ang daan, tumambad sa kanyang paningin ang maruming kapaligiran. Napansin din niya ang mga nasasayang na pagkain na doon lang din itinatambak sa gilid ng kalsada. Yun ang baryo ng Tandok. Walang disiplina ang mga tao. Ang Tandok ay isang baryo na malapit sa baryo ng Hasa. Yun ang sunod niyang babantayan. Dahil ang palatandaan sa lugar na maraming aswang na taong ipis ay ang lugar na merong maruming kapaligiran. Kaya natitiyak niyang pinamumugaran yun ng mga aswang na matagal niya nang hinahanap. Kaya ngayon na tinatahak niya ang daan papunta sa palengke ng mga ito, ay kita niya agad ang mga nakatambak na basura sa gilid ng mabatong kalsada. Itinatapon nila ang mga basura sa kakahuyan. Kaya naman, marami ang lumilipad na langaw at hindi maganda ang simoy ng hangin sa paligid. Maganda sana ang malawak na kakahuyan, subalit ginawa naman itong tambakan ng basura. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Kidlat habang ipinagpapatuloy ang pagpadyak ng paa sa kanyang bisikleta. Dito na ako titigil sa ilalim ng puno. Sa palagay ko naman marami namang dumadaan sa lugar na to. Kailangan kong malaman kung nandito ang aswang na matagal ko nang hinahanap. Lingid sa kaalaman ng lahat, may kakayahan si Kidlat na malaman kung masama o mabuti ang nilalang nakaharap niya sa pamamagitan ng pag-inom ng itinitinda niyang sabaw ng buko ng nyog. Malalaman niya ang pagkatao ng aswang. Merong lumalabas na palatandaan sa mga mata ng aswang. Kulay pula ang usok kapag puro ang pagkaaswang at kulay asul naman kapag may hawa lang ito ng aswang o ginawang aswang lang ng isang pinuno. Yun ang isa sa kanyang mga natutuhan sa kanyang lolo Gascon. Pinag-aralan niyang mabuti ang isang ritual sa pamamagitan ng pagbubuhos ng tubig sa mga buko bago niya ito itinda sa iba't ibang sulok ng baryo. Kapag tunay na aswang ang makakainom ng kanyang buko, makikita niya ang kulay pulang usok sa mga mata nito na siya lamang ang nakakakita dahil sa maskara na nasa bulsa niya. Kapag merong hawa naman, ang kulay ng mga mata nito ay kulay asul. Yun ang ilan sa kanyang batayan bago niya husgahan ang isang aswang. Kadalasan, ang mga tao na natatagpuan sa kakahuyan ay hindi totoong mga biktima ng aswang. Sila ang mga aswang na taong ipis na nagiging tao pagsapit ng umaga. Sinasadya niyang iwanan ang katawan ng mga napapatay niya upang magbigay babala sa aswang na gumagala sa gabi. Maya-maya pa ay merong lumapit sa kanya na isang binata. Kilala niya ang binata. Kaibigan ito ni Benhar at madalas nakasama sa paglalaro ng basketball. Meron itong kasama, isang babae na kuba. Sa tingin niya ay edad 50 taong gulang na. Hindi ito ngumingiti. Seryoso ang muka na nakatingin sa kanya. Kuya, pabili nga. 2 buko ng nyog. Sige. Dito mo ba iinumin o
Ilalagay ko na lang sa basong plastik. Dito na raw iinumin ng nanay ko yung buko. Ako naman ay dadaling ko sa bahay. Masarap kasing inumin habang kumakain ng hapunan eh. Teka, bakit dito ka pumwesto, kuya? Maraming basura at bihira lamang ang taong dumaraan dito. Pwede na rito, kesa naman makipagsabayan kay Benhar para manggulo. Naku kuya, mag-iingat ka kay Benhar. Alam mo, kahit kaibigan ko siya, natatakot din ako sa kanya. Madalas kasi siyang lumalabas paggabi. Tapos, madaling araw na siyang umuwi. Nahihiwagaan na nga kami sa pagkatao niya eh. Kaya sinasabi ko sa ito, para iwasan mo siya. Tama lang ang ginawa mo kuya. Magandang umiwas ka na lang sa gulo. Salamat pero hindi naman ako natatakot sa kanya. Bakit mo ba ito sinasabi sa akin? Madalas kasi niyang naikikwento sa amin, lalo na kapag natatalo kami sa larong basketball. Parang ang tingin niya raw sa kalaban namin ay ikaw. Napatawa ng nakakaloko si Kidlat. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga narinig. Habang nakikipag-usap siya kay Drigo, ay abala naman siya sa mabilis na pagtatalok o pagbabalat ng buko. Mabilis ang mga kamay ni Kidlat habang hawak ang matalim na itak. Sa isang malakas na hiwa, natapyas agad ang makapal na bunot ng buko. Sunod-sunod ang kanyang galaw, isang tagpas sa kaliwa, isang hiwa sa kanan, at kasunod ay malinis na pagbukas sa tuktok ng buko. Sa isang iglap lamang, handa na ang buko para sa customer niyang si Drigo. Hindi man lang inalis ni Drigo ang paningin sa pagbabalat ng buko ni Kidlat. Bakas ang paghanga sa mga mata nito. Halata sa kilos ni Kidlat na sanay siya sa ganong gawain. Ang kanyang kamay ay dumampot pa ng isa para sa iuuwing buko ni Drigo. Muli niyang ipinakita rito ang husay niya sa paggamit ng itak. Para siyang isang ritmo ng musika habang sumasabay sa hangin ang kanyang katawan na tila ba nagsasayaw sa ere ang mga kamay. Sa bawat mabilis na pagtatalok, dama ang kasanayan at tiyaga ni Kidlat. Tila ba ang bawat buko ay sumusuko agad sa bilis at husay ng kanyang mga kamay. Nahagip ng kanyang mga mata ang paghigop ng nanay ni Drigo sa sabaw ng buko ng nyog. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang sa pag-angat ng muka ng babae ay nagtama ang kanilang paningin at nakita niya ang kulay pulang usok. Lumabas yun sa mga mata nito na parabang nagbabagang apoy. Dala ng tuwa, sumigla ang kilos ni Kidlat dahil meron na siyang nakitang masamang aswang. Bingo! Isang masayang pagbate, nanay. Nagustuhan niyo po ba ang sabaw ng buko? Tumango lamang ang babae at masama ang tingin na ipinukol sa kanya. Si Drigo naman ay kinuha ang buko na hawak ni Kidlat at ito na ang naglagay ng sabaw sa baso na merong takip. Habang nasa isip ni Kidlat ay babalikan niya ang babae mamayang gabi dahil ito na ang sunod niyang papatayin. Natitiyak niyang sa lugar din na pinagtigilan niya ng kanyang paninda ay doon din ito pupunta dahil hahanap-hanapin ito ang amoy ng buko sa bahagi ng lugar na pinagpwestuhan niya. Isa yun sa sangkap ng mga ritual na ginagawa niya upang madali niyang mahuli ang aswang na nagpapanggap na tao sa umaga. Natitiyak niyang si Drigo na kaharap niya ay isa ring aswang. O kuya, ito na ang bayad ko. Salamat sa buko ah. Masarap nga ang tinda mong buko dahil nagustuhan ni nanay. Aba oo naman. Kaya nga maraming nagtitiwala sa tinda ko eh. O sige kuya, una na kami. Nahabol na lamang ng tanaw ni Kidlat ang papalayong mag-ina. Nahuli pa niya na sinulyapan siya ng matandang babae habang nakatingin sa kanyang hawak na itak. Nang mawala ang mga ito
sa kanyang paningin ay mabilis siyang umalis sa lugar na yon. Sa isip niya ay babalikan niya ang lugar na yon para mahuli ang aswang. Pagkalipas ng ilang minuto na pagpapatakbo ng kanyang tricycad, ay narating niya ang kanilang bahay na gawa sa kawayan at dahon ng anahaw. Nakita niya ang kanyang amang si Mang Tasyo na naghihintay sa kanyang pagdating. Ipinarada niya ng maayos ang kanyang sasakyan, saka pumasok sa loob ng kanilang bahay. "Mano po, tay?" Kinuha ni Kidlat ang kaliwang kamay ng kanyang ama, nahirap sa pagsasalita. Dahil sa unang stroke nito, pagkatapos niyang magbigay ng galang sa kanyang ama, ay dumiretso siya sa loob ng kanilang kusina, kung saan ay naghahanda naman ng hapunan ang kanyang ina na si Aling Dana. Nilapitan niya ito at nagmano rin o pagbibigay ng galang sa pamamagitan ng paghalik sa kamay nito. Narinig niya ang malakas na pagbuntong hininga ng kanyang ina. Maya-maya pa ay nagsalita ito at sinabing nalaman ng mga ito ang ginawa sa kanya ng salbahing si Benhar. "Huwag na po kayo mag-alala, Nay. Iniiwasan ko naman po ang panggugulo niya sa akin eh. Ang mahalaga naman po ay hindi niya ako sinasaktan. Pasensya na po kayo ni tatay, ha." Tumango si Aling Dana at malungkot na tumingin sa kanya. Alam na niya kung bakit nagkakaganon ang kanyang ina. Nag-aalala ito sa madalas na panggugulo sa kanya ni Benhar. Maging ang kanyang mga magulang ay wala ring alam tungkol sa pagiging manunugis niya ng mga aswang, dahil ayaw niyang mag-alala pa ang mga ito sa kanya. Kaya naman, pagkatapos nilang kumain ng hapunan, ay iniwasan niyang pag-usapan nila ang tungkol kay Benhar at dumiretso siya sa loob ng kanyang kwarto. Naghihintay siya sa pagsapit ng gabi para maisagawa ang kanyang mga plano. Hinintay niyang makatulog ang kanyang mga magulang. Saka siya bumangon sa kanyang katre. Inihanda niya ang kanyang mga gamit. Nagsuot siya ng maskara. Naglagay din siya ng salakot sa kanyang ulo at maayos na isinukbit ang itak sa mismong puluhan nito. Nakatali yun sa kanyang bewang. Tinalon niya ang bintana. Pagbagsak niya sa lupa, magaan at maingat ang kilos na tinahak niya ang daan. Papasok sa kakawyan para kunin ang alaga niyang kabayo na si Baltik. Itinago niya ang hayop sa kanyang bahay sa gitna ng kagubatan. Yun ang kanyang ginagamit para suyurin ang karatig baryo sa paghahanap ng mga aswang. Mabilis niyang narating ang kinaroroonan ng kubo dahil sa taglay na kapangyarihan ng suot niyang maskara. Kaya nitong magbigay linaw sa kanyang paningin. Kahit madilim ang paligid, malinaw niyang nakikita ang daan. Tumayo agad ang kanyang alagang kabayo nang makita siya. Hinaplos niya ang buhok nito, saka kinausap na parang tao. "Baltek, kumusta ka na? Pambihira naman. Hindi ka man lang kumain ng marami. Hindi mo pa naubos ang damong ibinigay ko sa'yo kanina. Dapat nagpapalakas ka, Baltek. May laban na naman tayo ngayong gabi. Ano, handa ka na ba?" Humalinghing si Baltik at umupo para makasakay siya. Bago siya sumumpa sa kanyang kulay itim na kabayo, tinanggal muna niya ang tali nito sa haligi ng bahay. Saka siya sumakay sa likod nito. Madalas niyang pinaiinom ng sabaw ng buko si Baltik dahil yun ang nagbibigay ng proteksyon sa kanyang alaga upang hindi ito madaling mapagod sa mahaba nitong pagtakbo. Hinagupit niya ng konti ang likod ng kabayo gamit ang lubid. Saka ito mabilis na tumakbo papunta sa direksyon ng baryo ng Tandok.
Halos tinakbo lamang ni Baltik ng 20 minuto ang lugar na yon. Huminto ito sa bahagi ng kalsada kung saan siya nagtinda kanina. Malinaw ang kanyang paningin sa kakawyan, kaya kitang-kita niya na walang ibang tao na naroroon. Ngunit hindi pa man natatagalan ang pagtigil nila sa bahaging yon. Meron nang nakita si Kidlat na lalaki na tumatakbo. Sumisigaw ito ng tulong habang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Sa hulihan naman ng lalaki ay isang nilalang na merong nakakatakot na anyo. Sigurado siya na ito ang nanay ni Drigo. Labag man sa kanyang kalooban na patayin ito, subalit marami na itong nabibiktimang mga tao. Bumaba si Kidlat sa kanyang kabayo at humarap sa kalaban, habang ang lalaking tumatakbo naman kanina ay nagtago sa likod ng isang malapad na puno. "Hoy! Ako ang harapin mo! Kilala kita! Isa kang babae na nagpapanggap na tao sa umaga. Akala mo ba ay hahayaan pa kitang mabuhay?" Umangil ang aswang na tumutulo pa ang laway na may kasama pandugo. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Parang meron na itong pinatay bago pa man habulin nito ang lalaki kanina. Nakadipa ang mga braso nito mula sa pagiging kulubot na anyo ng balat. Mas lalo itong naging isang nilalang na mayroong nakakatakot na itsura. Tumubo ang pakpak nito sa likod, katulad sa pakpak ng ipis. Ang sungot nito sa ulo ay humaba na parabang may buhay at handang bumutas sa katawan ng tao. Hanggang sa maging ipis ang ulo nito na ang kalahating katawan mula sa dibdib ay sa tao. Lumipad ang aswang na taong ipis papunta sa kanyang kinaroroonan, kasabay ng pagtaga ni Kidlat ng kanyang itak sa nilalang na agad nitong naiwasan. Saktong pag-iwas ni Kidlat sa pag-atake ng kalmot ng aswang na taong ipis, ay tinamaan naman ito ng sipa ng kanyang kabayo. Pasadsad na bumagsak ang aswang sa lupa. Tinulungan siya ni Baltik na lumaban sa kanyang kalaban. Ngunit mabilis naman ang pagbangon ng aswang at sumugod ito sa kanyang kinaroroonan. Habang nakalitaw ang malakutsilyo nitong mga ngipin, isang malakas na paghampas ng itak sa ere ang sunod na ginawa ni Kidlat. Tumama yon sa balikat ng nilalang. Mas lalong lumakas ang pag-angil nito at gumanti ng kagat sa kanyang braso. Pero dahil sa mabilis niyang pagkilos at pag-ikot sa ere, hindi tuluyang bumaon ang pangil nito sa kanyang laman. Nagawa niyang maitaga ang talim ng itak sa leeg ng aswang. Bumagsak ito sa lupa habang nagkikikisay ang katawan. Bumubula ang bibig nito habang sumisipa ang paa dahil sa labis na sakit. Tumayo si Kidlat sa paanan nito at ubod lakas niyang itinarak ang kanyang sandata sa dibdib ng namimilipit na aswang, direkta sa puso nito. Sinubukan pa nitong hawakan ng kanyang itak, pero dahil sa epekto ng kanyang sandata, tuluyan na itong nawalan ng buhay. Nasunog ang katawan nito at naiwan ang kanyang itak na nakabaon sa lupa. Humalinghing ang kanyang kabayo bilang pagpapakita nito ng pagbati sa kanya sa muling tagumpay na nakamit niya. Mabilis niyang itinusok ang itak sa kaluban na nasa kanyang bewang, sabay sampa sa likod ng kanyang kabayo. Ngunit natigilan siya dahil nakita niya ang pamilyar na anyo ng isang lalaki sa likod ng puno. "Benhar, hindi ako maaaring magkamali. Si Benhar ang nakita kong tumakbo papunta sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Ano kaya ang ginagawa niya sa lugar na to? Hindi kaya?" Pabulong na tanong ni Kidlat sa kanyang sarili. Muli niyang tinignan ang lugar
kung saan niya nakita si Benhar. Ngunit wala na ito. Sa halip ang nakita niya ay ang lalaking hinahabol ng aswang kanina. Lumabas ito sa pinagtataguan at nagpasalamat sa pagkakaligtas niya sa buhay nito. Walang anuman yun, kaibigan. Isa lang ang kahilingan ko. Sana, nagbigay ng aral sa iyo ang nangyaring to. Dahil alam ko, isa ka sa mga taong nagtatapon ng basura at pagkain sa kagubatang ito. Mahalin niyo ang paligid para walang tirhan ng mga aswang na taong ipis. Sa pamamagitan mo, ipagkalat mo sa kababaryo mo na marami na ang aswang na gumagala sa gabi para maghanap ng mabibiktima. Sa tingin ko, dahil sa marumi niyong kapaligiran, lumabas ang mga aswang na taong ipis. Naluluwang tumango ang lalaki bilang pagsang-ayon sa mga sinabi ni Kidlat. Alam niyang kakalat sa buong baryo ang ginawa niya sa aswang, kaya mas mahihirapan na siyang magtago, lalo pa at nakita na siya ni Benhar. Pero natitiyak niyang hindi siya nakikilala nito. Dahil doon, kailangan niyang magdoble sa pag-iingat ng pagtatago ng kanyang lihim. Dahil sa oras na kumalat ang tungkol sa kanya, malalagay sa panganib ang buhay ng kanyang pamilya. Sige na, makakauwi ka na, kaibigan. Aasahan ko na may ihahatid mo sa mga taong mga sinabi ko sa iyo. Dahil kung hindi, magsisilitawan na naman ang mga aswang na taong ipis sa lugar nyo para kayo ay pataying lahat. Sinipa ng bahagya ni Kidlat ang tagiliran ni Baltik para lisanin na ang lugar na yon. Mabilis ang kanyang pagpapatakbo sa kanyang kabayo papunta sa gitna ng kagubatan kung saan ay naroon ang kubo para kay Baltik. Ilang minuto lang ang lumipas ay narating niya ang kakawyan. Bumaba siya sa kabayo at mabilis ang kanyang kilos na itinago niya ang kabayo sa pag-aalalang baka may makakita sa kanya na ibang tao. Baltik, iiwan na kita uli rito ha. Kahit na anong mangyari, kumain ka ng mabuti. Hindi kita mababantayan ng maayos. Inihanda na muna ni Kidlat ang mga pagkain ng kanyang kabayo bago niya tinahak ang daan papunta sa kanilang bahay. Pagdating niya sa labas ng kanilang bakuran, ay umikot siya sa likod at sa bintana ulit siya dumaan. Pagpasok niya sa kanyang silid, matagumpay niyang natanggal ang kanyang maskara at sombrero. Itinago niya yon sa ilalim ng kanyang katre kasama ng kaluban ng kanyang itak. Saka nahiga sa kanyang katre na parabang walang nangyari. Maaga pa siyang babangon bukas. Aabangan niya ang pagdating ni Lolo Temyong para sa mga buko na dala nito. Kinabukasan ay maagang bumangon sa higaan si Kidlat. Nagpalit muna siya ng damit na mayroong mahabang manggas upang maitago ang konting sugat niya sa kanyang braso. Saka siya lumabas ng kanyang kwarto. Diretso sa labas, ngunit nagulat siyang nandoon na ang matandang si Lolo Temyong. Nag-aayos ito ng mga buko sa kanyang tricycad at kapag natapos na ang matanda sa pag-aayos, ay bibigyan siya nito ng bunot ng nyug, sanga ng balete at dahon ng ikmo. Yun ang mga sangkap sa isinasagawa niyang ritual sa mga buko bago dalhin ang mga yun sa labas para itinda. Pero ngayon ay mabilis siyang lumapit sa matanda upang kausapin ito. Marami pong salamat sa madalas na pagdadala sa akin ng mga buko, Lolo Temyong. Gusto mo bang magkape muna? Nako, hindi na kailangan iyo. Kakatapos ko lamang magkape bago pumunta rito. Nariyan na nga pala mga ipinapakuha mo sa akin. Para saan ba ang mga yan? Para lang po to sa pagbabasbas ng paninda ko para maubos po agad. Yun lang po yun. Salamat po rito Ito nga po pala ang bayad ko, Lolo Temyong. Salamat din, Kidlat. Palagi mo nalang dinadagdagan ang bayad mo sa akin
Baka naman malugi ka na. Nako, hindi po ako malulugi. Sapat lamang po ang bayad ko sa inyo para sa mga buko na dinadala mo sa akin. Wala na talaga akong masabi sa kabutihan ng puso mo, Kidlat. Kung ako lang po masusunod, Lolo Temyong, mas gugustuhin ko po na nasa bahay na lamang po kayo. Nakakapag-alala po na sa edad niyo pong yan, nagtatrabaho pa rin po kayo. Dapat po sa inyo nasa bahay na lamang at nagpapahinga. Mabuti na lang talaga at may katulong po kayong kalabaw. Kaya kahit papaano po, napapagaan po ang trabaho nyo. Mas lalo akong manghihina kung hindi naman ako magtatrabaho. Isa pa, mag-isa lang naman ako sa buhay. At saka, nahihirapan lang naman ako sa pagkakawit ng mga nyog sa nyugan ko. Marami kasi ang nakaharang na basura. Talaga po bang kaya nyo pang magkawit ng nyog, Lolo Temyong? Mabuti naman po at hindi pa malabo ang mga mata nyo. Hindi pa naman malabo ang mga mata ko, Kidlat. Saka kaya ko ang trabaho at masaya ako sa ginagawa ko. Ito ang libangan ko kapag naiinip ako. Hala, ay sige na. Kailangan ko nang umalis. Nang maitinda mo na itong mga buko ng nyog. At teka, sandali lang pala. Nabalitaan ko ang ginawa sa'yo ni Benhara. Pagpasensyaan mo ng ginawa ng batang yon. Umiwas ka na lang sa gulo nang hindi na lumaki ang away nyo sa isa't isa. Hanggat maaari, iwasan mo na lang siya. Hindi mo siya lubusang nakikilala. Opo, Lolo Temyong. Hanggat kaya ko naman po ay umiiwas naman po ako sa kanya. Salamat po sa paalala nyo. O siya, sige na. Aalis na ako, Kidlat. Tango na lamang ang itinugon ni Kidlat sa mga sinabi sa kanya ng matanda. Pagkatapos ay nahabol niya ito ng tingin. Habang hawak ang tali ng kalabaw, malakas pa ang matanda kahit 60 taong gulang na ito hanggang mawala ito sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Papunta ang daan na yon sa bahay ng matanda. Habang nakatayo at hawak ni Kidlat ang bunot, sanga ng balete at dahon ng ikmo, ay hindi niya maiwasan ang hindi mag-alala. Bigla niyang naalala si Benhar. Nagtataka siya dahil kung nasaan ang mga biktima ng aswang, ay naroon din ang binata. Para bang sinusundan siya nito kahit saan siya magpunta. Naging palaisipan din sa kanya ang sinabi ni Drigo. At nang maalala ni Kidlat si Drigo, ay para bang merong tumusok na kutsilyo sa kanyang puso. Dahil alam niya kung gaano kasakit ang mawalan ng mahal sa buhay. Maigpit niyang hinawakan ang hawak niyang mga sangkap. Saka ipinagpatuloy ang pagsasagawa ng ritual sa mga buko. Pagkatapos ng ritual, ay inihanda niya ang kanyang mga gamit. Hindi na siya nagpaalam sa kanyang mga magulang na natutulog pa ng mga oras na yon. Balak niyang balikan ng lugar kung saan siya nagtinda kahapon upang malaman kung ano ang naging resulta ng kanyang ginawa. Sigurado ako marami pang aswang ang nakatira sa lugar na yon. Hindi ako pipigil hanggat hindi ko sila nauubos. Pagkalipas ng ilang minutong pagpadyak sa kanyang tricycad, narating na niya ang lugar kung saan siya nagtinda kahapon. Ngunit laking gulat niya nang tumambad sa kanyang paningin ang kariton ni Benhar. Nakangisi itong nakatingin sa kanya. Kasama nito si Drigo. Madilim ang anyo at bakas ang pag-aalala sa muka. Bumaba si Kidlat sa kanyang sasakyan at ipiniwesto niya ang kanyang bisikleta sa gilid ng daan. Inihanda niya ang kanyang mga kagamitan sa pagbabalat ng buko. O ano? Paano ba yung Kidlat? Ako na una sa bahaging ito. Baka pwedeng maghanap ka na lamang ng ibang lugar na pagtitindahan mo. Nagkakamali ka, Benhar. Ako ang nauna sa iyo rito. Kahapon pa ako rito. Bakit hindi mo tanungin si Drigo? Tama si Kidlat, Benhar. Kahapon pa siya rito. Bumili pa kami ni nanay sa kanya. Kung ganon, bago na wala ang nanay mo, Drigo, bumili pa kayo kay Kidlat ng buko. Baka naman, alam ni Kidlat
kung nasan si Nanay Karen. Hindi niya alam, Benhar, dahil nauna kaming umalis dito kahapon. Naiwan naman si Kidlat. Ganun ba? Teka, parang kakaiba ang pananamit mo ngayon Kidlat. Saka lamang lumakas ang kutob ni Kidlat na si Benhar nga ang nakita niyang nasa kakahuyan. Balak nitong suriin siya. Marahil ay nagkaroon na rin ito ng hinala na siya talaga ang manunugis ng mga aswang. Nakakapanibago naman yata, Kidlat. Mahaba ang manggas ng suot mong damit ngayon. Parang may itinatago ka sa braso mo. Patingin nga ako. Wala kang pakialam sa damit ko, Benhar, kaya tigilan mo ko. Gusto ko lang naman makita ang braso mo eh. Masakit ba ang kagat? Huwag mo akong simulan, Benhar. Baka maubos ang pasensya ko sa'yo. Samain ka sa akin. Akala mo ba masisindak mo ako, Kidlat? Kung wala kang tinatago, itaas mo manggas ng damit mo. Benhar, bakit ba ganyan ka kay Kuya Kidlat? Wala naman siyang ginagawang masama sa iyo Layuan mo na siya. Aba, para yatang nagbago ang ihip ng hangin, Drigo. Sino ba ang kaibigan mo, ha? Para yatang bumabaliktad ka na. Baka ikaw at samain sa akin. Masyado ka na kasing malupit kay Kuya Kidlat, Benhar. Mabait naman siya eh. Baka kapag nalaman mo kung sino siya, kainin mo ang sinabi mo. Hindi mo ba alam na siya ang pumapatay sa mga taong natatagpuan sa kakauyan? Wala pa ako nakukuhang ebidensya, pero sigurado kung siya talaga ang pumapatay. Hindi ako maaaring magkamali. Siya talaga ang nakita ko kagabi. Kaya kung maaari, huwag mo nang subukan magsinungaling, Kidlat. Umamin ka na! Wala akong aaminin sa'yo, Benhar, dahil hindi totoo ang mga sinasabi mo. Ako ang huwag mong subukan, Benhar. Dahil sa oras na papatunayan ko na totoo ang mga hinala ko sa'yo, ako mismo ang papatay sa'yo. Tandaan mo yan. Hindi na napigilan ni Kidlat ang kanyang sarili at nahawakan niya ang damit nito. Isinakal niya yon sa leeg ni Benhar. Bitiwan mo ang damit ko, Kidlat! Baka malay mo, ikaw naman ang sunod na mamamatay at hindi ako. Kuya Kidlat, Benhar, tama na yan. Asikasuhin na lamang ninyo ang mga paninda nyo. Marami nang bumibili sa inyo. Saka lamang napansin ni Kidlat na kanina pa silang pinagtitinginan ng mga customer nilang taga-ibang baryo. Bumaba ang mga ito sa jeep para lang bumili ng buko sa kanila. Saka lang naghiwalay ang dalawa. Kanya-kanya sila ng customer. At dahil mas mabilis na kumilos si Kidlat, mas marami ang bumili sa kanya. Sa sobrang inis ni Benhar sa kanya, ang gulong ng kanyang bisikleta ang pinag-initan nito. Pinagtataga nito ang gulong ng kanyang sasakyan, kaya hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. Hinwelyuhan niya ito sa damit at buong lakas na pinagsusuntok ang mukha nito. Dahil sa labis niyang galit, ay hindi niya ito tinigilan ng suntok kahit nakahiga na ito sa lupa. Hayop ka! Sumusobra ka na talaga! Matagal na ako nagtitimpi sa ugali mo! Ikaw at sumusobra na! Hindi ka umaalis sa dati kong pwesto! Lahat na lamang inaagaw mo! Nagpambuno ang dalawa at walang gustong umawat. Si Drigo naman ay nakatingin lamang at nakatayo sa gilid ng daan. Ang mga pasahero naman ng jeep na bumaba kanina ay napilitang umalis at sumakay ulit sa jeep dahil sa takot. Hanggang silang tatlo na lamang ang natira sa gilid ng mabatong kalsada. Ang tanging maririnig ay ang galit na boses ng dalawang lalaking nag-aaway. Walang gustong magpatalo. Naawat lamang ang dalawa nang marinig nila ang boses ni Pastor Buloy. Diyos ko! Tama na! Awat na! Awat na! Tumigil na kayo! Ikaw, Drigo, bakit hindi ka man lang umaawat sa kanila? Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Tulungan mo ko! Ayaw po kasi nila magpaawat eh. Saka nag-iisa lang po ako. Tulungan mo ko! Hawakan mo si Benhar at ako na ang bahala kay Kidlat! Bilisan mo! Naramdaman ni Kidlat ang braso ni Pastor Buloy sa kanyang bewang. Naramdaman din niya ang librong tumama sa kanyang dibdib na madalas na hawak nito. Bitiwan mo ako, Drigo!
Babasagin ko talaga ang pagmumukha ng hayop na yan! Bitiwan mo ako! Pakawalan mo ako, Pastor Buloy. Hindi ko na matiis ang ugali ng lintik na yan. Tignan niyo po kung anong ginawa niya sa sasakyan ko. Sinira niya ang gulong ng bisikleta ko. Aba bakit mo naman sinira ang bisikleta ni Kidlat, Benhar? Talaga palang masama ang ugali mo. Hindi mo ba naisip na yan lamang ang pinagkukunan ng salapi ni Kidlat para tustusan ang pangangailangan ng mga magulang niyang may sakit? Sige, magkampiyan kayo. Wala akong pakialam. Ako pa ang kinalaban niya. Kung ayaw niyang butasin ko pati ang tiyan niya, umalis na siya sa pwesto ko. Itigil niya ang pagtitinda niya ng buko. Kahit na anong sabihin mo, Benhar, hindi ako titigil sa pagtitinda ng buko. Hindi mo pag-aari ang lugar na to. Magkaharap tayo sa barangay, tandaan mo yan. Hindi ako papayag na hindi mo pagbayaran ang sinira mo sa gulong ng bisikleta ko. Manigas ka! Hindi ko babayaran ang bulok mong bisikleta! Sa labis na galit ni Benhar ay itinulak nito si Drigo na pumipigil sa mga kamay nito. Saka muling bumaling kay Kidlat at dinuro siya ng daliri nito. Tandaan mo ang araw na to, Kidlat. Hindi ka nasisikatan ng araw. Sisiguraduhin kong matitikman mo ang ganti ko. Tandaan mo ang sinabi ko. Ginagawa yan, hindi sinasabi. Tama na nga yung mga pagbabanta, Benhar. Mapaparusahan ka ng Panginoon sa mga sinasabi mo. Ako ang tigil-tigilan mo, tanda. Palagi kang nakikisama sa away namin. Bakit hindi mo nalang atupagin ang pagpapakalat mo ng pangaral ng Diyos nang magkaroon ka naman ng silbi? Abat, talaga palang masama ang ugali mo, Benhar. Kung hindi lang talaga kasalanan na maghangad ng kasamaan sa ibang tao, baka ikaw na ang unang ipinagdasal ko para maparusahan ka sa ginagawa mong panggugulo kay Kidlat. Hintayin mo na lang, tanda, kung ano ang gagawin ko sa hayop na yan. Galit na umalis si Benhar. Sumakay ito sa tricycle nito at iniwan sila sa lugar na yon. Habang si Kidlat naman ay pinunasan ng palad ang umagos na dugo sa kanyang labi. Muling nagsalita si Drigo. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Kuya Kidlat, pasensya ka na. Wala akong nagawa para awatin kayo. Ayos lang yon, Drigo. Eka, Drigo, bakit hindi ka pa umuwi sa inyo? Hinahanap ko po kasi si Nanay Karen. Kagabi pa po siya hindi umuwi eh. Aba, at saan daw nagpunta? Dapat ay humingi ka na ng tulong kay Kapitan. Baka napahamak na siya. Marami pa naman na natatagpo ang patay sa lugar na ito. Hindi pa man nagtatagal sa pag-uusap sina Drigo at Pastor Buloy. Dumating na si Kapitan Bargo. Kasama ang mga tanod dito. Nabalitaan ng mga ito na meron na panibagong biktima na natagpuan sa Kakahuyan na malapit sa kanilang kinaroroonan. Kaya naman, sumama na rin si Kidlat sa nagmamadaling punong barangay. Mabilis ang kanilang lakad na tinahak ang daan papunta sa Kakahuyan. At hindi nga nagtagal ay tumambad sa kanilang paningin ang pinagkakaguluhan ng mga tao na nakatira naman sa paanan ng bundok. Hindi nila alam na meron na palang pinagkakaguluhan ang mga tao sa bahaging yon. Agad na tinignan nila ang itsura ng bangkay. Diyos ko, kailan ba ito matatapos? Isang babaeng buntis na naman ang pinatay ng nilalang na gumagala sa gabi. Masama ito. Masyado nang namiminsala ang mga aswang sa baryo. Kapitan Bargo, kapag hindi pa kayo kumilos, marami ang mamamatay sa kababaryo nyo. Nakuyom ni Kidlat ang kanyang mga kamay. Paanong hindi niya nailigtas ang babaeng buntis? Sa isip niya ay maaaring pumatay na ang nanay ni Drigo bago pa man niya napatay. Natatandaan niya na nakita niyang may bahid ng dugo ang bibig ng aswang. Kaya ang buntis marahil ang una nitong kinain. Nanginginig ang kanyang katawan nang dahil sa labis na galit. Nahuli pala siya ng dating kagabi dahil merong isang buhay ang hindi niya nailigtas. Sana naman ay mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng babaeng ito.
kasama ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Sinuri ng mga tanod ang paligid. Kaya naman, nakita ni Kidlat ang malupit na sinapit ng babae. Merong kagat at baon ng pangil sa leeg ng buntis. Ang tiyan ay wakwak at nakadilat ang mga mata. Bakas ang takot sa anyo nito na parabang meron itong nakitang nakakatakot na itsura. Maya-maya pa ay dumating na rin ang mga pulis. Inimbestigahan ng mga ito ang mga taong nakakita sa katawan ng babae. Habang si Kidlat ay patuloy na nakamasid sa paligid. Kaya naman, nahagip ng kanyang paningin si Benhar na nakatayo sa gilid ng puno. Masama ang tingin nito sa kanya at sa babaeng nakaandusay sa lupa. Bumundo lang kaba sa kanyang dibdib dahil kakaiba ang bigat na nararamdaman niya sa lalaki. Para bang meron itong itinatagong lihim sa mga tao. Nahuli rin niya ang paglunok nito ng laway na para bang natatakam sa duguan na katawan ng babae. Sinundan ni Pastor Buloy ang tingin ni Kidlat, kaya hindi nito maiwasan ang hindi magsalita tungkol kay Benhar. Iwasan mo ang taong yang Kidlat. Hindi maganda ang nararamdaman ko sa pagkatao niya. Kakaiba ngayon ang ikinikilos ni Benhar at nakakapag-alala na baka meron siyang kinalaman sa mga nangyari sa mga biktima. Ang ibig niyo po bang sabihin, pareho tayo ng nararamdamang bigat sa kanyang pagkatao? Oo, sinasabi ko to sa'yo para umiwas ka sa kanya habang maaga pa. Lalo pa at pinagbantaan ka niya. Matagal na akong nagtataka sa mga ikinikilos niya. Sa madalas kong pagbabasa ng librong hawak ko, para bang nababasa ko na rin ang kanyang pagkatao. Kaya ang mabuti pa, umuwi ka na muna at huwag ka magpapaabot ng gabi sa daan. Mahirap na. Mabuti na yung nag-iingat. Marami pong salamat, Pastor Buloy. Salamat po at napakabuti niyo po sa akin. Dahil mabuti ka ring tao, Kidlat, kaya pinaalalahanan kita. Hindi mo siguro nabalitaan na ang mga magulang ni Benhar ay namatay nang dahil sa pinaratangan ng mga ito ng pamilya ng mga aswang. Kaya hanggang ngayon ay kinatatakutan siya ng mga tao. Ikaw lang talaga ang kumakalaban sa kanya. Hindi na nakapagsalita si Kidlat dahil sumingit sa usapan nila si Drigo. Kaya sa muling pagtingin niya sa kakahuyan na kinatatayuan ni Benhar ay wala na ang binata. Kaya naman, nabaling ang kanyang atensyon sa nagsasalitang si Drigo. Pastor Buloy, tulungan mo po akong mahanap si nanay. Pagkatapos po na nangyari sa buntis na babae, baka po nasaktan na rin si nanay. Sige, walang problema. Tutulungan kita, Drigo. Sasamahan kita. Huwag ka mag-alala. Hindi mo na ako magtuturo ngayon ng aral tungkol sa Diyos. Sasamahan na muna kitang umuwi sa inyo. Pasensya ka na, Drigo ha. Hindi ako makakasama sa inyo. Kailangan kong itulak ang tricycle ko pa uwi sa bahay eh. Huwag kang mag-alala, Kidlat. Kaya na namin to. Hihingi kami ng tulong sa mga tanod. Sige na, mauna ka nang umuwi. At kung ipapatawag mo si Benhar sa barangay, handa kaming sumama sa iyo para tumistigo laban sa kanya. Salamat po, Pastor Buloy. Pero baka hindi ko na lang po palakihin ng gulo. Hahayaan ko na lang po muna si Benhar. Ikaw ang bahala. O paano? Kailangan ko nang umalis. Sasamahan ko muna si Drigo. Tangulang ang itinugon ni Kidlat at nahabol niya ng tingin ang dalawa. Kaya nagpasya na rin siyang umalis sa lugar na yon para balikan ang nasira niyang bisikleta. Pagdating niya sa gilid ng daan kung saan ay nakatigil ang kanyang tricycle, iniligpit niya ang kanyang mga gamit saka itinulak ang kanyang sasakyan pabalik sa kanilang bahay. Halos pagtinginan siya ng mga tao. Bakas sa mukha ng mga ito ang pagtataka. Maya-maya pa ay pinili niyang tumigil muna sa ilalim ng puno ng kahoy para ipagpatuloy ang pagtitinda. Ilang saglit lang ang lumipas ay merong tricycle na huminto sa tapat ng kanyang pwesto.
Lumabas doon ang isa na namang babaeng buntis. Bumili ito sa kanya at doon na rin uminom ng sabaw ng buko. Pasimple niyang tinitigan ang mga mata nito. Nagulat siyang nakita niya ang kulay asul na usok na lumabas sa mga mata ng babaeng buntis. At sa sandaling maubos nito ang sabaw ng buko, mawawala rin ang hawa ng pagkaaswang nito. Dahil abala siya sa pagtingin niya sa babae, ay hindi niya namalayan ang paglapit ni Lolo Temyong. Tumikim ito sa kanyang labi para kunin ang kanyang atensyon. Para yatang nag-iisa ka rito, kidlat. Napatingin ang babaeng buntis sa kanilang gawi. Nagulat ito sa biglang pagsulpot ng matanda sa pwesto niya. Ngumiti ang babae at pagkatapos nitong maubos ang sabaw ng buko, ay muli itong sumakay sa naghihintay na tricycle. Naiwan ang nakangiting si Lolo Temyong. Lolo Temyong, nagkakamali po kayo sa iniisip nyo. Hindi ko po kilala ang babae. Pambihira. Wala naman ako sinasabi Tumingin lang naman ako sa'yo habang nakangiti. Yun na nga po eh. Para po kasing kakaibang tingin nyo eh. Para pong meron kayong ibig sabihin eh. Wala naman akong ibig sabihin sa tingin ko, kidlat. Hindi ko lang talaga matiis na hindi ka lapitan. Parang nasira yata ang gulong ng bisikleta mo. Siya nga po. Pinag-initan na naman po kasi ako ni Benhar eh. Hindi ko na nga po alam kung anong gagawin ko sa kanya. Sa akin lang naman kumukulo ang dugo niya eh. Ay nako, pambihirang kamalasan naman ang dumapo sa'yo. Baka naman alam niya kung sino kan talaga. Matagal na hindi nakapagsalita si Kidlat. Matagal niyang sinuri ang anyo ni Lolo Temyong. Nagtataka siya kung bakit nagsalita ng ganun sa kanya ang matanda. Huwag kang mag-alala, kidlat. Ligtas ang lihim mo sa akin at masaya ko na merong katulad mo ang nangangalaga sa buhay ng mga taong nakatira sa baryo. Lolo Temyong, ano po bang ibig niyo sabihin? Huwag ka nang magkunwari, kidlat. Kilala kita at alam ko ang ginagawa mo. Pero dahil kulang ka pa sa kaalaman, kaya nahihirapan ka. Tama ba? Lolo Temyong, hindi ko po naiintindihan ang sinasabi niyo eh. Ano po bang gusto niyo sabihin sa akin? Malakas at malupit ang kalaban na naghihintay sa'yo. Hanggang ngayon ay hindi ko rin alam kung paano siya mahuhuli. Pero batay sa nakikita ko, lumalakas na ang kanyang kapangyarihan dahil kaya niya nang gumawa ng aswang na taong ipis. Ang babae kanina, yung buntis na bumili sa'yo, hindi ba't may lumitaw na kulay asul na usok sa kanyang mga mata? Tama ba, kidlat? Pati po yun? Nakikita mo rin, Lolo Temyong? Oo naman. Lahat ay nakikita ko, maliban sa pinuno ng mga aswang. Alam ko na sa simula pa lang ay ikaw na ang manunugis ng mga aswang. Ngunit huwag kang mag-alala. Matagal na kitang tinutulungan sa pamamagitan ng mga buko ng nyog, hindi ba? Yun na lamang ang magagawa ko bilang isang dating manunugis na nabigo sa pagpatay sa pinuno ng mga aswang. Kulang pa rin ang kakayahan mo. Hindi sapat ang kakayahan mo sa paggamit ng sandata. Kaya naman panahon na para mabigyan ng bisa ang mahiwagang maskara na nasa iyo. Teka, Lolo Temyong, paano niyo po nalaman ang tungkol sa maskara ko? Sapagkat ako ang kapatid ng Lolo Gascon mo. Pinatay siya ng pinuno ng mga aswang. Kaya naging isa kang manunugis ng mga aswang, hindi ba? Dahil hindi mo matanggap na ganoon lamang ang naging wakas ng buhay ng lolo mo. Hindi po ako makapaniwalang kapatid kayo ni Lolo Gascon. Bakit naman po ngayon lang kayo nagpakilala? Saka bakit hindi kayo nagpakita sa tatay ko? Alam po ba niyan tungkol sa inyo? Hindi niya alam, kidlat, sapagkat sinadya kong iwasan kayo. Dahil malalagay kayo sa panganib at malalaman ng mga tao na pamilya kayo ng manunugis. Hindi rin alam ng mga tao na isa akong manunugis ng mga aswang. Sa katunayan, ang kabayo na matagal mo nang inaalagaan ay ako ang nagmamayari.
Sinanay ko si Baltik kung paano kanya ililigtas sa oras na malagay ang buhay mo sa panganib. Pero ngayon, nag-aalala na ako na baka hindi mo nakayanin kung paano humarap sa kanila. Sinasabi niyo po bang tuturuan mo akong humawak ng armas at makipaglaban sa mga aswang? Oo, Kidlat. Tuturuan kitang humawak ng sandata at kung paano magkakaroon ng bisa ang mahiwagang maskara na nasa iyo. Dahil ang kalaban mo rito ay hindi lang taong ipis, kundi pati na rin ang aswang na taong kambing. Siya ang pinuno ng mga aswang na may kakayahang manghawa at gumawa ng aswang sa pamamagitan ng kanyang itim na kapangyarihan. Lahi sila ng mga sigbin at dahil malakas na ang kanyang kapangyarihan, kaya na rin niyang itago ang kanyang tunay na anyo at pagkatao. Matagal na hindi nakapagsalita si Kidlat habang nakatitig lamang sa muka ni Lolo Temyong. Kinuha nito ang hawak niyang itak at ipinakita ang kakayahan nito sa pagbabalat ng buko. Gulat na gulat siya dahil kung kumilos ang matanda ay parang hindi bagay sa edad nito. Maliksi at mahusay ang pagkakahawak ng sandata na parabang hindi man lamang ito gumagamit ng puwersa. Pagkatapos mo magtinda, pumunta ka sa kubo ni Baltik. Doon tayo magkita. Kailangan mo munang magpalamig ngayon. Huwag ka na munang maghanap ng aswang. Dahil sa palagay ko, binabantayan ka na nila. Pinag-aaralan na nila kung paano ka nilang papatayin. Talaga po bang hindi pa sapat ang kakayahan ko, Lolo Temyong? Marami ka pang dapat na matutunan. Ika nga marami ka pang kakainin bigas. Kaya't magkita na lamang tayo mamayang gabi. Paano po kung pumatay na naman ang mga aswang habang nagsasanay ako? Hindi yun mangyayari sapagkat nawala ng kanilang gutom at uhaw sa dugo ng tao. Ang paghahandaan nila ngayon ay ang muli mong paglitaw. Aalis na ako. Sana isumipot ka sa kubo ni Baltik. Mahinang humakbang ng paa si Lolo Temyong, papalayo sa kanyang kinaroroonan. Pagkatapos ay kumuha ng buko upang hindi isipin ng mga taong nakakakita sa kanila na meron silang ugnayan sa isa't isa. Hindi lamang siya makapaniwalang kamag-anak pala niya ang matanda. Kaya pala magaan ang loob niya kay Lolo Temyong. Bigla tuloy niyang naalala ang malupit na sinapit ni Lolo Gascon sa kamay ng aswang na pumatay sa matanda. Halos masiraan ng ulo ang kanyang ama at inatake ito sa puso dahil sa labis na sama ng loob. Mula sa simula ay hindi nagsinungaling sa kanya si Lolo Gascon, kaya alam niya ang tungkol sa pagiging manunugis nito. Maagang naubos ni Kidlat ang kanyang paninda, kaya naman maaga rin siyang umuwi sa kanilang bahay. Nagulat ang kanyang mga magulang sa nangyari sa kanyang bisikleta, kaya nag-isip siya ng paraan para hindi malaman ng mga ito ang tungkol sa ginawa ni Benhar. Sinabi lamang niya na nadisgrasya siya at nahulog sa mababaw na balon at tumama sa matulis na bato ang kanyang gulong. Kaya naman, hindi na nagtanong pa ang mga ito. Pagsapit ng gabi, ay tumpad sa usapan si Kidlat. Dala ang kanyang mga gamit, sombrero at maskara para sa kanilang pagsasanay. Pagdating niya sa kubo ni Baltik, ay nadatnan niya roon si Lolo Temyong na matyagang naghihintay sa kanya. Nagsiga ito ng kahoy at sanga sa gitna ng harapan ng maliit na kubo. Nang makita siya ng matanda, ay tumayo ito. Salamat naman at dumating ka. Handa ka na ba, Kidlat? Handa naman po ako, Lolo Temyong. Tama po bang sa gabi natin to gagawin? Tama ang oras na napili natin, Kidlat. Alam ko tungkol sa kakayahan ng agimat na maskara. Kaya nitong magpalinaw ng paningin sa taong may suot nito. Kaya hindi ka mahihirapan sa mga bagay na sadyang ginawa ko para sa'yo.
Marami akong inihandang target at makikita mo ang tunay na kakayahan ng agimat na maskara. Saka lamang napansin ni Kidlat ang gitna ng malawak na bakuran na napapalibutan ng mga buko ng nyug, nakatusok sa kahoy at nakabaon sa lupa bilang target niya sa pagsasanay. Humarap si Kidlat kay Lolo Temyong at isinuot ang kanyang maskara. Dumikit yun sa kanyang muka. Dama niya kagad ang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang paligid ay tila luminaw at ang kanyang pandama ay naging mas matalim. Huminga siya ng malalim, sabay pumili ng isang buko ng nyog na kanyang pagtutuunan ng pansin. I-focus mo ang iyong paningin sa bagay na nakikita mo. Hawakan mo ang iyong itak at ipunin mo ang lakas ng iyong katawan. Mararamdaman mo ang matagal nang natutulog na kapangyarihan ng agimat sa maskara. Sinunod ni Kidlat ang utos ng matanda. Tumitig siyang mabuti sa buko. Lumitaw ang liwanag na ngayon lamang niya nakita. Ibinuhos niya ang kanyang konsentrasyon sa isang buko na nakatusok sa lupa. Bigla, mula sa kanyang mga mata, ay tila may liwanag na tumama sa kinaroroonan ng buko. Sumiklab ang buko. Hindi siya makapaniwala na merong ganong kakayahan ng maskara na matagal na niyang iniingatan. Ang hangin sa paligid ay umalon at kasunod nito ay isang malakas na pagsabog ang bumulaga. Sa isang iglap, ang buko ay sumabog na parabang dinamita. Nagkalasog-lasog ang mga piraso nito at bumagsak sa lupa. Sinasabi ko na nga ba at magagawa mo ng maayos ang iniutos ko dahil napagana mo na ang kapangyarihan ng maskara. Lolo Temyong, hindi po ako makapaniwalang may ganitong kakayahan ng maskara na to. Nakakabilib. Sapagkat nanggaling pa ang maskara na yan sa mundo ng mga engkanto, nagpasalin-salin sa ating lahi hanggang sa mapunta yan sa pangangalaga mo. Hindi makapaniwala si Kidlat. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi sa takot, kundi sa tuwa at pananabik. Muli niyang inulit ang pagsasanay. Sa bawat pagtutok niya ng kanyang tingin, isa na namang buko ang bumagsak sa lupa habang umaapoy. Kasunod naman ang paggamit niya ng itak. Makinig kang mabuti. Ang tamang paggamit ng itak ay para kang may naririnig na musika. Sasayaw ka sa saliw ng hangin na humahampas sa'yo. Tinuturuan kita ngayon sapagkat sa oras na makilala ka nila, sabay-sabay silang aatake sa'yo para ikaw ay patayin. Hindi po ako nag-aalala, Lolo Tomyong. Hindi rin ako natatakot sa kanila. Dahil alam ko na po kung paano gamitin ang mga sandata ko. Mag-iingat ka pa rin, Apo, sapagkat digmaan ang kaharapin mo. Hindi kagaya sa mga naunang laban na kinaharap mo. Ang pinuno ay meron taglay rin na kapangyarihang itim na magagamit niya laban sa'yo. Habang nagsasalita, ang matandang si Lolo Temyong ay ipinagpatuloy ni Kidlat ang kanyang pagsasanay na ginagawa. Mabilis niyang natutunan ang lahat. Mas lalo siyang humuhusay sa paggamit ng itak habang tumatagal. Natutunan niyang kontrolin ang lakas ng maskara. Mula sa banayad na pagsabog na parang hampas lamang ng maso hanggang sa malakas na puwersang nagmumula na sa kanyang mga braso at sa bawat tagumpay, dama ni Kidlat na ang maskara ng balete ay hindi lamang isang agimat kundi isang pamana ng kapangyarihan na dapat gamitin ng may talino at buong pag-iingat. Pagkatapos nilang magsanay ni Lolo Temyong, ay saglit silang nagpahinga. Ngunit biglang napatayo sa kinauupuan niya si Kidlat nang maramdaman ang kakaiba at mabigat na presensya mula sa kakawyan. Oh, ano yung Kidlat?
Bakit? Lolo Temyong, pumasok po muna kayo sa loob ng bahay ni Baltik. Nararamdaman ko po na merong nilalang na nakamasid sa ating dalawa. Mabilis na tumayo ang matanda at pumasok sa loob ng bahay. Maya-maya pa ay lumitaw mula sa kakawyan ang isang nilalang na merong nakakapangilabot na anyo. Sa unang tingin, parang isang matandang tao na nakabaluktot lamang ang likod. Ngunit sa malapitan ay nakalitaw ang tila balahibo at magaspang nitong balat na parabang sa kambing. Ang mga mata ay nanlilisik, pula at tila naglalagablab sa dilim ng gabi. Ang ulo nito ay may hugis ng tao, ngunit may malapad na noo, matutulis na tenga at sungay na kumikislap tuwing tinatamaan ng sinag ng buwan. Ang ilong ay kahawig ng sakambing. Matangos, ngunit may amoy na nakakasulasok na parabang nabubulok na laman ng hayop. Sa bibig ay nakausli ang mahahabang pangil na parang laging handang kumagat sa laman ng magiging biktima nito. Ang mga kamay nito ay mahahaba at matatalas ang kuko na animoy patalim. Ang mga paa ay hindi rin pangkaraniwan sapagkat ang mga yon ay kuko ng kambing. Matitigas at matatalim ang bawat takbang na nag-iiwan ng bakas sa lupa. Malakas itong umangil na tila ungol ng gutom na hayop. Sa kaliwang kamay nito ay isa ring itak na may bahid parang sariwang dugo. Ang hawak-hawak, hindi isang halimaw ang nasa kanyang harapan, kundi dalawa na ang lumitaw naman sa kanyang likuran. Ikaw palang manunugis ng mga aswang. Hubarin mo na ang maskara mo at magpakilala ka. Pinatay mo mga kalahi ko. Bakit naman hindi ko sila papatayin? Marami na silang pinatay na mga inosenteng tao. Kung gaano kasakit ang nararamdaman mo ngayon, mas doble ang sakit na nararamdaman ng mga pamilyang naulila nang dahil sa pag-asik mo ng lagim. Saka bakit ko uhubarin ang maskara ko? Kung ikaw nga ay hindi makapaglantad ng anyo mo, ako pa kaya? Hindi inaasahan ni Kidlat na biglang aatake ng kagat sa kanya ang aswang na taong kambing. Kasunod ng pagkalmot nito sa kanyang balat. Dahil malikot ang kalaban, hindi niya magamit ang kanyang maskara. Kaya naman, umasa siya sa kanyang sandata, habang ang nilalang sa kanyang likuran ay sabay na rin na umatake. Isang malakas na pagtaga gamit ng kanyang sandata ang tumama sa aswang sa kanyang likuran. Bumagsak ito sa lupa at inisip na si Benhar yun. Pero bago pa niya ito malapitan, ay tinamaan na siya ng malakas na sipa ng aswang sa kanyang likod. Pasadsad siyang bumagsak sa lupa at nabitiwan niya ang hawak-hawak niyang itak. Sinamantala ng kalaban ang pagkakataon. Mabilis nitong sinipa ang katawan ni Kidlat. Ramdam na ramdam ni Kidlat ang sakit ng pagtama ng makapal na kuko sa paa ng aswang. Kaya naman, nagulat siya nang makitang lumabas sa kubo si Baltik at mabilis na sinipa nito ang nilalang na sumipa sa kanyang katawan. Mabilis na bumangon si Kidlat, sabay dampot ng kanyang matalas na itak. Itinaga niya yon sa kalaban. Tinamaan ito sa balikat at bumagsak sa lupa. Buong puwersa niyang tinitigan ang katawan ng aswang. Lumitaw ang totoo nitong anyo bilang isang tao. Dumapa ito, kaya hindi niya kagad nakita ang mukha nito. Muli niyang itinarak ang itak sa likod nito, kaya sa pagtihaya ng nilalang, nakilala niya ang aswang. Sinasabi ko na nga ba't isa ka ring aswang, kagaya ng iyong ina. Katapusan mo na, Drigo! Hindi na nakapagsalita si Drigo. Sa isang iglap ay nasunog na ang katawan nito. Sumama sa hangin ng abo ng katawan nito hanggang sa tuluyang maglaho. Sunod na binalingan ni Kidlat
ang aswang na nasa kanyang likuran. Saktong papasugod ito, ay nataga naman niya ang likod nito. Akma na sanang tatakas ito nang mahawakan niya ang braso ng halimaw. Hindi ka sa akin makakatakas! Saan ka pupunta, ha? Dito ka lang! Isa ulit na malakas na pagtaga ang ginawa ni Kidlat na tumama sa likod ng nilalang. Ngunit nakatakas ito at tumakbo papunta sa kakawyan. Agad niya tong sinundan, dala ang kanyang itak. Tapos malakas siyang sumigaw. Nasaan ka? Lumabas ka! Hindi ka makakatakas sa akin dahil may sugat ka sa likod mo! Magpakita ka! Huwag kang duwag! Maglaban tayo! Nang matapos na ngayon ang kasamaan mo! Nagpalinga-linga sa paligid niya si Kidlat. Ngunit wala siyang narinig ni isang kaluskos. Maliban sa boses ng lalaking humihingi ng tulong. Pamilyar yun sa kanyang pandinig. Tulong! Tulungan mo ako! Tulong! Sinundan ni Kidlat ang pinagmumulan ng ingay. Nang malapitan niya ang bahagi ng kakawyan, tumambad sa kanyang paningin ang nakadapang si Benhar. Naliligo ito sa sariling dugo at merong sugat sa likod. Sa tabi nito ay ang itak na ginagamit nito sa pagbabalat ng buko. Wala itong suot na damit pang itaas, kaya kitang-kita niya ang tinamo nitong sugat sa likod. Sinasabi ko na nga ba't, ikaw ang aswang na pumapatay sa mga tao? Anak ka ng teteng! Tulong! Nakikiusap ako! Tulungan mo ako! Hindi kita tutulungan, hunghang, dahil papatayin na kita ngayon! Akma na sanang itatarak ni Kidlat ang kanyang matalas na itak sa likod ni Benhar nang biglang makarinig ng sigaw si Kidlat mula kay Lolo Temyong. Huwag! Huwag mo muna siyang papatayin! Hindi ka nakakasigurado kung siya nga ba ang aswang! Hindi po ako maaaring magkamali, Lolo Temyong. Siya ang aswang na pumapatay. Kung ganon, kailangan mo siyang buhayin para malaman natin kung saan nagtatago ang kanyang pinuno. Dalhin natin siya sa kubo at igapos. Hayaan natin na maubusan siya ng dugo. Sa tingin ko, kapag hindi niya na kaya ang sakit, ay mapipilitan na siyang umamin sa atin. Dahil sa mga sinabi ni Lolo Temyong, ay napilitang sumunod si Kidlat. Dahan-dahan siyang yumuko sa katawan ni Benhar. Ipinuwesto niya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng balikat nito at buong lakas na iniangat ang mabigat nitong katawan. Ramdam niya ang malamig at naninigas na balat. Tila humihigop ng init mula sa kanyang bibig. Sa bawat pagakbang patungo sa kubo, kumakabog ang dibdib ni Kidlat. Galit na galit siya dahil hindi naging mabuti sa kanya si Benhar. Pagsapit nila sa kubo, dahan-dahan niyang ibinaba si Benhar sa banik. Iniabot sa kanya ni Lolo Temyong ang lubid at mabilis na iginapos ang mga kamay nito sa haligi. Agad niya itong tinanong. Ngayon, tatanungin kita, Benhar. Saan nagtatago ang pinuno mo? Sagot! Sumagot ka! Wala akong alam sa sinasabi mo. Wala akong alam. Anak ng teteng, oh. Huwag ka na magkunwari. Kitang-kita na eh. Kilala na kita. Sumagot ka. Nasaan ang pinuno mo? Sagot! Ikaw ang huwag magkunwari, Kidlat. Kilala ko ang boses mo. Kahit 10 patong pa ng maskara ang ilagay mo sa mukha mo, makikilala kita. Alam kong ikaw yan, kaya't pakawalan mo ko rito, dahil papatayin kita. Dahil hindi umamin si Benhar, lumapit si Kidlat. Ibinaon niya ang kanyang daliri sa sugat nito sa likod. Napasigaw sa sakit si Benhar at nagpupumiglas sa pagkakagapos. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Ikaw ang alam kong nagtatago sa maskarang yan. Ikaw ang nakakaalam sa kinaroroonan ng mga aswang.
Kaya wag mo akong tanungin, hayop ka! Kapag nakawala ako rito, babasagin ko talaga ang pagmumukha mo gamit ang kamao ko! Sige! Pakawalan mo ako dito! Papatayin kita! Benhar, tumahimik ka! Magsabi ka na ng totoo para hindi ka na masaktan! Wala akong alam! Wala akong alam! Akma na sanang susuntukin ni Kidlat si Benhar sa muka nang biglang nakarinig sila ng kaluskos mula sa labas ng kanilang kubo. Ang huni ni Baltik ay nagbigay babala sa kanila na merong mga nilalang sa labas ng kanilang kubo. Lumabas sa kubo si Kidlat at ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang 20 nilalang sa harapan ng kanilang bakuran. Nang gabing yun, binalot ng katahimikan ang buong paligid. Ngunit sa pag-ihip ng malamig na hangin, unti-unting lumitaw ang mga aninong nakatayo na nagmumula sa dilim. Ang mga nilalang ay nadagdagan pa. Isa-isang sumilip mula sa likod ng mga puno ng nyog. Ang mga nilalang na may anyo ng tao, ngunit may ulo, sungay at mga paa ng kambing ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang mga mata ay kumikislap, tila nagbabagang apoy sa kadiliman. Pinatay mo ang asawa ko! Kapatid at anak ko! Wala kang itinira sa akin! Kaya't pagsisisihan mo ang ginawa mo, magaling na manunugis! Wala akong dapat na pagsisihan dahil ginawa ko lang kung ano nararapat. Pinatay mo ang lolo ko, kaya nararapat lamang na ubusin ko ang lahi mong halimaw ka! Mga demonyo kayo! Huwag kang magmalaki dahil kaya kitang batayin ngayon din para sa anak ko si Drigo na pinatay mo! Taglit na tumigil sa pagsasalita ang aswang nang umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Benhar. Pakawalan mo ako rito! Pakawalan mo ako rito! May bihag ka pala, isang inutil. Isa kang masamang nilalang na humahad lang sa paggasik ko ng lagim. Ang dapat sa'yo ay tinatagtad ng pinong-pino para wala nang maging hadlang sa aking mga pinaplano. Pumuesto ang pinuno sa gitna. Kumislap ang matalim nitong mga kuko sa liwanag ng buwan. Ang katawan ay balot ng makapal na balahibo at ang mga kamay ay hawak ang isang dambuhalang palakol. Tahimik na nakapwesto ang mga aswang na taong kambing, nakahilera na parabang isang hukbo na handang-handa na sa paglusob. Ang paghinga ay mabigat at sabay-sabay na umaangin bilang tanda ng pag-atake. Ano pang hinihintay nyo mga alagad? Patayin nyo na ang manunugis na yan! Sugod! Kasabay ng malakas na pagsigaw ng pinuno ng mga aswang, lumipad mula sa puno ang mga nagtatagong nilalang. Sumali sa labanan ang natitirang lahi ng mga aswang na taong ipis. Umalingasaw ang nakakasukang singaw ng hangin sa paligid. Bakas ang galit at paghihiganti laban kay Kidlat. Sila ang mga pangkat na may hawa lamang ng pagkaaswang. Inuutusan lamang sila, depende sa sigaw ng pinakapinuno nila. Itinaas ng pinuno ang sandata nito at sumugod sa kanya kasabay ng mga taong ipis. Habang ang mga taong kambing naman ay pinalilibutan siya. Bawat atake ng mga taong ipis ay mabilis na naiiwasan ni Kidlat. Maya-maya pa ay tinitigan niya isa-isa ang mga kalaban. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa buong paligid ng kagubatan. Kasabay ng tunog ng pagkasunog ng katawan ng mga taong ipis. Mas lalong napuno ng ingay ang buong paligid. Nang magsimulang umatake nang malapitan sa kanya ang pinuno. Nasalag niya ng itak
ang pagtama ng palakol sa kanyang katawan. Umikot si Kidlat at tumalon ng mataas. Mula sa ere, tanaw niya ang dami ng kanyang kalaban. Kaya sa muli niyang pagbagsak sa lupa, ibinaon niya ang kanyang itak sa lupa. Yumanig ang buong paligid na animo ay lumindol. Lumitaw ang malakas na liwanag at bumagsak ang mga taong kambing sa lupa. Nagkikikisay ang mga katawan nito na parabang nalason at hindi na mapigilan ang pagsuka ng dugo. Ikaw pala ang nagmana ng kapangyarihan ni Gaston. Ang matandang pumatay sa mga magulang ko. Tama ka. Ako nagmana ng kakayahan na papatay sa'yo. Halimaw ka. Ito na ang katapusan mo. Mamamatay ka na ngayon! Isang malakas na pag-atake ang ginawa ni Kidlat. Sinamantala niya ang pagkakataon na silang dalawa na lamang ng pinuno ang nakatayo. Akala niya ay walang kapangyarihang hawak ang aswang na taong kambing. Kaya nagulat siya nang biglang lumiwanag ng kulay pulang usok ang hawak nitong palakol. At sa paghampas nito sa kanyang gawi, ay hindi niya naiwasan ang pagtama ng malakas na liwanag sa kanyang katawan. Pasadsad siyang napaatras. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng aswang at muli itong sumugod para umatake sa kanya. Nilabanan niya ang malakas na liwanag ng palakol gamit ang kanyang maskara. Napaluhod siya at nanghihina sa malakas na enerhiyang tumatama sa kanyang itak at maskara. Naramdaman niya ang paglabas ni Lolo Temyong at ni Benhar. Kumilos ka, apo ko! Tumayo ka! Hinihigop niya ang kapangyarihan ng maskara at ng sandata mo! Paglabanan mo, apo! Saka lamang naunawaan ni Kidlat ang nararamdaman niyang panghihina. Dahil pala yun sa palakol ng aswang. Hinihigop nito ang lakas ng kapangyarihan ng kanyang agimat na maskara. Hinding-hindi mo ko basta matatalo ng mga sandata mo na yan. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito at mamamatay ka na sa mga kamay ko! Pinilit ni Kidlat na tumayo. Pakiramdam niya ay meron siyang buhat na malaking bato. Hindi niya maiangat ang kanyang kamay dahil sa malakas na liwanag na nagmumula sa palakol ng kalabang aswang. Lumaban ka, Kidlat! Lumaban ka! Huwag ka magpatalo! Sa unang pagkakataon ay narinig ni Kidlat ang pagdamay sa kanya ni Benhar. Kasunod ng pagtakbo nito papunta sa kinaroroonan ng aswang. Inatake nito ng taga ang katawan ng pinuno, kaya nawala pansamantala ang maliwanag na tumatama sa maskara ni Kidlat. Kitang-kita niya na nakipaglaban si Benhar sa aswang. Tinamaan ito ng kalmot sa dibdib at suntok mula sa kamao ng aswang na taong kambing. Bumagsak sa lupa si Benhar. Pinilit ni Kidlat na tumayo. Ipinokus niya ang kanyang paningin sa mata ng pinuno. Tumama ang malakidlat na liwanag sa katawan ng pinuno ng mga aswang. Bumalot ang liwanag na yon sa hawak nitong palakol na tumuloy naman sa katawan nito. Malalaki ang hakbang ng paa ni Kidlat nang umatake siya sa pinuno ng mga aswang. Tumama ang kanyang taga sa katawan nito. Bumagsak pasadsat sa lupa ang pinuno ng mga aswang. Pagbangon naman ni Benhar, ay mabilis itong lumapit sa nakahigang aswang sa lupa. Hawak nito ang itak. Ubod lakas nitong itinarak ang itak sa dibdib ng kalaban, direkta sa puso nito. Kasunod ng pagtaga ni Kidlat sa leeg ng aswang. Nagkikikisay ang katawan nito habang pilit na bumabangon para gumanti. Nabitiwan nito ang palakol na hawak at sa muling pagbabalik ng anyo nito bilang tao ay nagulat silang dalawa ni Benhar. Hindi ko akalain na matatalo mo ko, Kidlat.
Kung ganun, ikaw pala ang totoong pinuno ng mga aswang. Akala ko, mabuti kayong tao, Pastor Buloy. Anak ka ng teteng. Hayop ka. May padala-dala ka pa ng Biblia at ginagamit mo pa ang salita ng Diyos para maitago ang totoo mong pagkatao. Hindi ka na ngayon makakatakas. Ako maghuhubad sa maskara mo. Yan na ang magiging katapusan mo. Demonyong pastor! Gawin niyo na ang gusto niyong gawin. Ngunit ako pa rin ang nagtagumpay. Dahil lahat sila ay ginawa ko ng aswang. Isang malakas na suntok ang ginawa ni Benhar sa muka ni Pastor Buloy. Maya-maya pa ay lumapit si Lolo Temyong at kinapkapan nito ang damit ni Pastor Buloy. Nakuha ng matanda ang ginagamit nitong Biblia. Tingnan mo, kidlat. Halika rito. Ang libro ay hindi isang Biblia, kundi isang libro para sa itim na kapangyarihan. Nandyan ang paraan kung paano gumawa ng aswang sa pamamagitan ng pagpirma sa likod ng libro. Pagkatapos mabasa ni Kidlat ang pahina, inilagay niya ang libro sa ibabaw ng katawan ni Pastor Buloy. Habang hinahabol nito ang sariling hininga, tinitigan niya ito na parang isang buko ng nyug. Mula sa kanilang harapan ay lumiyab ang katawan ng pinuno ng mga aswang. Kasamang nasunog ang libro. Habang si Benhar naman ay biglang nanghina ang tuhod. Sa unang pagkakataon, nagdikit ang kanilang braso ng mortal niyang kaaway para alalayan itong tumayo. Patawarin mo ako, Benhar, at maraming salamat dahil nilabanan mo ang pinuno ng mga aswang. Alam mo, ang buong akala ko talaga, ikaw ang aswang na pumapatay sa mga tao eh. Akala mo lang yun. Masyado ka kasing mayabang. Ang sakit ng ginawa mo. Kasalanan mo naman kasi dahil hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit ka sa akin. Hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin alam? Dahil yun kay Lolo Gascon. Pinaratangan niya ang mga magulang ko na aswang. Kaya sa tuwing nakikita kita, nagagalit ako. Naaalala ko nangyari sa mga magulang ko. Pero sa huli, naisip ko, nagkamali ako. Wala kang kasalanan. Ako na ang humihingi ng pasensya at kapatawaran sa nagawa ni Lolo Gaston sa pamilya mo. Ngunit ang totoong dahilan sa pagkamatay ng pamilya mo ay hindi si Lolo Gascon, kundi ang mga aswang na iniligaw ang mga tao para lamang pagtakluban ang kanilang totoong anyo. Katulad ng nangyari sa'yo, ang akala ko ikaw ang aswang. Yung pala, si Pastor Buloy. Bakit ka sinasagubat ka at sugatan, Benhar? Kaya inakala ni Kidlat na ikaw ang aswang na tumakas kanina. Inatake ako ng aswang at nakatakas lang ako. Pinapanood ko kayo habang nagsasanay kayo eh. Hindi ko naman alam na nandun din pala ang aswang at pinanonood din si Kidlat. Pambihira talagang kamalasan to, oo. Aray, kumikirot na naman ang sugat ko. Tinusok mo kasi. Muntik ka na talaga sa akin kanina, Benhar. Kung bakit naman kasi nagtanggal ka pa ng damit mo. Kaya akala ko talaga ikaw ang aswang eh. Pasensya na ha. Paano hindi ako magtatanggal ng damit? Naligaw ako kanina sa pagpunta rito. Saka, hindi niyo ako pinakinggan kanina. Pigain mo ba naman yung sugat ko? Siyempre. Baka pati pagpatay kay Jose Rizal aaminin ko nang dahil sa sakit. Napangiti na lamang si Kidlat sa sinabi ni Benhar habang inaalalayan niyang maglakad si Benhar papunta sa bahay nila para doon ito gamutin. Habang si Lolo Temyong naman ay sumama sa kanila at nagpakilala sa kanyang mga magulang bilang tiyuhin ni Mang Tasyo. Magmula rin ng gabing yon ay wala nang napabalitang biktima ng mga aswang sa baryo. Bumalik ang katahimikan ng lugar. Ang dating maruming kapaligiran ay nalinisan na. Wala na rin ang nag-aaksaya ng pagkain. Malaki ang naitulong ng lalaking iniligtas niya sa kakawyan.
Ipinalaganap nito ang kalinisan ng baryo. Saka lang din nalaman ni Kidlat na si Drigo at Pastor Buloy ay mag-ama na nagpapanggap na mabuting tao. Pero ang totoo ay magkatulong sila sa pag-aasik ng lagim sa lugar na yon. Natuldukan ang kasamaan ng sinasabing hybrid na aswang o mga nilalang na gamit ang katawan ng mga insekto at hayop. Sa kwentong inyong napakinggan, sa paglipas ng panahon, marami na tayong nasaksihan na tao o nilalang na nagtatago sa likod ng kabutihan upang pagtakpan ang kanilang tunay na pagkatao. May mga gumagamit pa ng pangalan ng Diyos upang magmukhang dalisay ang kanilang layunin. Ngunit sa katotohanan ay merong masamang binabalak sa kanilang kapwa. Ang pagpapanggap na mabuti ay tila isang maskara. Ganun man katagal na maitago ang anyo, lilitaw at lilitaw din ang tunay na kulay ng budhi. Hindi kailanman panghabang buhay na makapagtatago sa mata ng mga tao. Ang katotohanan ay parang ilaw na kahit gaano pa kadilim ang paligid, sa takdang oras ay sisikat ang liwanag at mabubunyag ang lahat ng lihim. Gaya ng kasabihang ang kasinungalingan ay may maiksing buhay at ang katotohanan ay laging mananaig. Hindi dapat ginagamit ang pangalan ng Diyos bilang pantakip sa mga masasamang gawain. Ang kanyang pangalan ay banal at dapat inuugnay lamang sa kabutihan, pag-ibig at kapayapaan. Ang sino mang gagamit sa pangalan nito para linlangin ng iba ay hindi makakatakas sa katarungan, sapagkat sa takdang panahon, ang lahat ng kasamaan ay isisiwalat at hahatulan sa iyong nagawang kasalanan.